Okay. Magandang araw ng Panginoon. At muli nandito po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos upang patuloy po tayong makahugot ng kalakasan mula sa kanyang mga salita at sa kanya mismo sa ating Panginoon. Pakabuti ng Panginoon sapagkat sa mga nakarang araw, tayo po ay naging busy sa isang pangyayari na hindi po natin talaga maiwasan kumisan. But in all of this, God is doing something good. At yun ang isa sa mga tinatayuan natin. Na nakasulat doon po sa in advance na sasabihin ko, all things will work together for good. All things will work together for good. Kaya ang Panginoon po ang bahala sa ating buhay. Lalo na po sa ating pag-aaralan na ito. At makikita natin ang patuloy na pagkalinga ng Diyos sa atin. Okay. So, balita muna po ng konti. Natapos na po ang pag-uusap na Putin at saka ni Trump doon sa Alaska. Ang naging kinalabasan nito ay makabubuti para sa Russia at saka sa United States na sila po ay muling magkasundo in economy and yung mga bagay-bagay na kailangan pong buksan ang pintuan ng bawat isa sa kanila for economy and diplomacy. Pero po yung problema sa Ukraine, hindi po nila yung tinalakay. Okay, so hindi po natin alam kung ano pa yung mga susunod, dahil meron po pong mga tao, mga bansa na hindi natin maintindihan kung ano nasa isip nila. Okay, so katuloy din po natin ipanalangin ang ating bansa. Lately, nagkaroon naman po ng isang insidente. It is not an accident, it is an incident, isang pangyayari na yun. Tayo na naman po ang pinagbibintangan ng kadahilanan ng mga banggaan, ng mga barko mismo na itong mga tao na ito. So, patuloy po natin ipanalangin ng ating bansa na sana huwag tayong totally madamay sa gulo ng mga bansang naglalakihan na ito sapagkat 3 beses na po tayo sinakop ng mga dayuhan, mga Kastila, unang-una, ikalawa mga Amerikano, then pinakahuli ay ang mga Hapon. At 3 times na po tayong sinubukang invade at pamalaan, but still we are still existing as a nation sapagkat hinirang po ng Diyos ang bansang ito upang ipalaganap ang salita ng Diyos sa buong Asia. At yun po ang ating ginagawa ngayon na tayo po nasa live streaming at marami po ang nakikinig at nag-review nitong ating ginagawang ito na live streaming. Sa Diyos po ang kapurihan sa lahat ng yan. We are not here to be fame, o i-brag po yung mga ganyan. No, without God, we are nothing. So, you can also watch in YouTube after ng mga services. Kung di po kayo nakahabol, you can subscribe or open yung pong ating YouTube channel, Lion of Judah Brethren Fellowship. Marami po kasi yung palang mga fellowship na ginamit din po yung Lion of Judah. Pero tayo lang po yung mayroong word na brethren doon sa in-between. So, Lion of Judah Brethren Fellowship. Yun po ang ating YouTube channel. You can type it at lalabas na po yung ating channel at kayo na po ang pipili kung ano yung gusto niyong i-review, watch na mga mensahe ng Panginoon na nandoon na ibinigay sa atin. Okay. Let's all pray. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong walang hanggang kahabagan. Patuloy na pagtangkilik sa amin, Panginoon, sapagkat kami ay yung hinirang mula pa sa pasimula ng sandaigdigan ito. Nakita mo na kami. At ang ginagawa namin ito ay nakikita mo noon pa.
At alam mo kung ano ang magiging kawakasan ng lahat ng ito na aming ginagawa. Subalit isa lang po ang aming alam at pinaninindigan. You will be the victor in the end. Yes. At ang iyong pangalan ang siyang matatanyag sa lahat ng ito. Kami mga gamit lamang, Panginoon, of vessels na iyong ginagamit upang ang iyong salita ang mapaya rating sa lahat ng mga bansa, how we will live as a children of God, lalo na po sa mga panahon na ito, na panahon ng mga kaguluhan. Kaya po, Amang Diyos, salamat po sa iyong kabutihan. Patuloy na patnubay mo sa amin. Even everyone, Lord God, na individual na nag-review ngayon at nag-watch, at nanonood, nakikinig. Bless them, Lord. Let your love flow, God, to every individual, to every household, every family. At sa lahat pa na manunood nito, even na magnunood pa sa mga YouTube namin channel, kayo po ang patuloy na gumabay sa kanila, pagpala sa kanila. May your life, siya pong magliwanag sa kanilang mga buhay at ang Banal na Espiritu, siya pong patuloy na gumabay sa bawat isa at magturo sa amin sa buhay na nararapat sa aming Panginoon Diyos through our Lord Jesus Christ. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig. Pagpalain mo po ang iyong mga salita, though you have already blessed this since the beginning of the foundation of the world. Your Word of God that created all things, so God, siya pong patuloy na gumagawa sa amin ngayon. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. At sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan, kapulihan, kapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Okay, so buksan na po natin ang ating mga Biblia. Ito po yung ginamit ko kahapon doon po sa last service po natin doon sa aking hipag sa interment po. Though I have used this but hindi po yun na-elaborate ng gusto sapagkat tuloy-tuloy lang po yung aking pagbasa, then the benediction, Pero ngayon, ito po ay ating pag-aaralan word by word, verse by verse, kung saan ba yung katumbas nito sa Biblia, sa ibang mga bahagi po ng banal na kasulatan. Marami po ito, in the book of Jeremiah, in the book of Proverbs, in the book of Matthew, in the book of Romans. Marami po tayo babasahin ng mga supporting verses na ibinigay ng Panginoon sa atin. Okay? So, babasa na po tayo doon sa ating pinaka-main verse, sa Awit 33, 20 at 21. Okay, So, ganito po sinasabi sa Psalm chapter 33 Psalm, hindi po pala siya chapter ang sinasabi doon. 33 Psalm, ganon. Verse 20 to 21, ganon. Sabi po dito sa verse 20, ang ating pag-asay nasa Panginoon. Ang ating pag-asay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. So, mamaya po ay pagbalik po natin doon sa verse na ito, titingnan po natin yung malalim na pakahulugan nitong verse 21 na ito, na dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Ito po ay paulit-ulit po natin binabanggit hanggang sa ito'y matanim na sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan, sa ating mga espiritu, upang ang ating pagtitiwala sa Diyos ay lalo pong maging matatag. Ang ating pundasyon ay lalong maging matatag. Though our foundation is our Lord Jesus Christ, tandaan po natin, the foundation of the church is Jesus. He is the foundation and He is also the head of the body, the church. So palagi po natin tatandaan yan. So, tayo po ay magpapasimula na babasa from verse 15.
Oh, I mean 13. I think it's 13. Ano po? 13. Tapos po, titigil ako paminsan-minsan sa mga verses na mayroong mga mark na dito sa Biblia na ginagamit ko. Ang sabi dito, magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Okay. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Meron po nasusulat sa Bible, sa banal na kasulatan na the eyes of the Lord is running to and fro. Ano po? Fro. Ganun pala. The eyes of the Lord is running through and fro. The eyes. Plural po yung sinabing eyes. Hindi lamang po yung mata ng Panginoon, kundi marami po siyang mga mata. Hindi po sila mga marites, na katulad ngayon, yung pong mga live CCTV na sinasabi. But these are spiritual, mga spiritual na mga nilalang na siyang pinakamata ng ating Panginoong Diyos mismo, and they are the angels of the Lord. Amen. Sila po ang mga anghel ng Diyos na itinalaga na magbantay sa atin. Every one of us ay meron pong itinalaga ang Panginoon Diyos na mga bantay, tagamasid sa atin. Di po natin sila nakikita, but you can sense them sometimes. Ako po kung minsan, nararamdaman ko na parang merong tao sa tabi ko, ganyan. Or kung minsan, parang merong dumaan sa harapan ko, ganyan. O kaya parang meron akong nararamdaman na nasa likuran ko, gano'n. These are spirits of the Lord, na mga anghel na siyang itinalaga ng Panginoon. Kahit po yung mga bata na sinasabi natin na sila ay mayroong mga guardian angels, meron silang guardian angel, kung minsan isa lang po yung nakatalaga sa kanila. But to the church, marami po. There are billions of angels na itinalaga ng Panginoon. So, sa makatuwid, there are billions of eyes of the Lord na umiikot-ikot sa buong mundo. Nagmamasdan niya, and all these angels ay nagre-report po sa harapan ng Diyos. Every hour, every minute, every seconds, nagre-report po sila. Yun po ay nangyari noong panahon po ni Lucifer, na siya po'y panahog sa kaharian ng Diyos, in the throne of God, andun po siya, and always reporting also. So, ito po'y kasaysayan kay Job, di ba? Anong sabi po ng Panginoong Diyos kay Lucifer nung unang panahon na yon, ha? Hindi ko po alam, siguro naging satanas na siya noon. Nakita mo ba si Job na aking kaibigan? Na aking anak, na aking minamahal? Oo, kita ko siya. Siya pinagpapala mo. Kaya ka naman niya ginagalang at minamahal dahil pinagpapala mo siya. Parang sinusubok pa niya ang Joseph. Parang gusto na niyang sabihin na, ba't di mo alisin yung lahat ng mga pagpapala na yan? Hindi ka niya tatalikuran. Ang sabi ng Panginoon, Satanas, sige, humayo ka. Gawin mo ang lahat ng gusto mo, pero huwag mo siyang papatayin. So, ginawa ni Satanas ay winasakan lahat ng ari-arian ni Job. At yung mga anak ay namatay. But, hindi tumalikod si Job sa Panginoon Diyos mismo. Ay lalong nagngit-ngit ang kalaban. So, ito po ay isang bagay na dapat nating sinasayisip. Huwag na tayo masyadong elaborate yung doon kay Job. But still, nandun po, the eyes of the Lord is running to and fro. Searching everyone. Sabi na, magmula sa langit, kanyang binamasdahan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. But sometimes, ang tao ay naliligaw at napupunta sa isang bahagi na hindi dapat
na ginagawa ng isang nilalang ng Diyos. At alam na natin kung anong dahilan. Sila'y nahuhulog sa mga bitag ng kalaban natin, ng dyablo, at hindi nila napapansin na sila ay napapasama na sa kanyang kasamaan. Kaya kung minsan kapag tayo po ay nag-review ng ibang mga tao sa kanilang ginagawa, agad nilang sinasabi, don't judge me. Ganun po. Don't judge me. Sabi ko, yan po ang katwiran ng tao. Yan po ang katwiran ng marami ngayon. Kaya nga po nung minsan po, yung isang pastor sinabihan na siya ng ganon. sabi ng isang Kristiyano sa kanyang pastor, don't judge me. O siguro, kahit sa isang pastor na sinabihan din siya, don't judge me. Kaya po, sagot ng pastor, don't twist the word. Huwag mong baluktutin ang salita ng Diyos, for you will become like Satan. Kapagkat po, nung panahon ng pagtukso ni Satanas sa ating Panginoon sa disyerto, pinilipit po niya ang salita ng Diyos. So, kapag mayroon pong nagsasabi sa iyo na don't judge me, just siguro kung minsan kailangan ng manahimik or sometimes you have to talk straight to the point. Huwag naman ninyo babaluktutin ang salita ng Diyos sapagkat magiging katulad kayo ni Satanas. Kasi po ginagamit po ang Biblia ng mga taong ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. They will use the Bible to justify what they are doing. Yun po ang pinakamasama na pwedeng gawin ng isang tao. Nabaluktutin ang salita ng Diyos just to be conformed in their lifestyle and hidden sin. Ganun po ang ginagawa ng marami. But, sabi sa verse 14, nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila ay sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Walang nalilingid sa kanilang gawa. Do ipinapahintulot ba ng Diyos ang kanilang mga kaisipan kahit masasama? Of course not. Pero alam niya. Di ba? Alam niya. Si Satanas, si Lucifer noong unang panahon, siya nilikha as an immortal, a perfect being. A perfect being. Pero saan nanggaling yung kanyang inggit? Sa Diyos. Bakit siya nag-disobey sa Diyos? Saan nanggaling yun? Samantalang siya'y nilalang. A perfect being, the most beautiful angels sa lahat ng nilikha ng Diyos. He is the angels that cover it. Sabi po, the seraphim, the cherubim, the seraphim, or whatever na anong niya, ranggo niya, siya ang nagbabantay sa trono ng Diyos. And he could see even angels and even the spirit of man worshiping God. At nakita niya yun. Nainggit siya. Gusto niya ganun din ang mangyari sa kanya. Yun po yung nakasulat sa book of Isaiah. Pumasok sa kanyang kaisipan ang pride and envy. Saan nanggaling yun? Diba? Saan nanggaling yun? It is not from God. Kaya nga po, ang isip nila sa kanya'y nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Even this, alam ng Panginoon saan nanggaling yun. Yung inggit at selos na yun. Alam ng Diyos kung saan nanggaling yun sa kanya. Even siguro, even God, maaari nagtataka, where did you get that feeling? Siguro po, ganun din ang itatanong ng Panginoon sa kanya. But, it's there already. Nangyari na yung dapat mangyari. But, in all of this, hindi po tumigil ang Panginoon sa kanyang pagkikitungo sa tao. Ano po? Kaya nga, di ba sabi, ano ba ang tao upang bigyan mo siya ng kahalagahan? Di ba? In the book of Psalm, yan po yung nakasulat. Even in the book of Hebrew, yan po yung nakasulat. Ano ba ang tao upang bigyan mo siya ng kahalagahan? Ng pansin?
Binaba mo siya ng kaunti sa mga anghel. Ngunit binigyan mo siya ng karangalan, ng higit sa lahat ng pangalan. And that was our Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ po ang tinutukoy doon. Even all of those people na susunod sa kanyang halimbawa at buhay. Sa isip nila ang walang nalilingid sa kanilang mga gawa. Verse 16, di dahil sa hukbo at hari nagtagumpay, di dahil sa lakas nagwagi ang kawal. Wala po sa lakas ng hukbo, wala po sa lakas ng ekonomiya ng tao, wala po sa lakas ng mga armas ang tagumpay ng isang bansa, ng isang tao. Nasa Panginoon. Kaya nga po sabi niya sa verse 16, di dahil sa hukbo, hari nagtagumpay, ni dahil sa lakas, nagwagi ang kawal. Huwag po ninyong sabihin na kayo yumaman dahil sa inyong sariling pagsisikap. No, God will allow it. And yet, titignan ng Panginoon kung saan mo gagamitin ang mga kayamanang yan. Ang mga kayamanang yan. Sa iyong sarili o sa pagtulong mo sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap. Noong pong panahon ni Haring David, nagalit ang Diyos sa kanya. Ilang beses na nagkasala si Haring David, pero palagi po siyang pinatatawad nang siya po'y magkasala kay Bathsheba, na asawa ni Urias. Ang isa sa ikinagalit ng Diyos sa kanya kay Haring David, nang mag-utos siya ng census para sa kanyang mga kawal. Bilangin ang kanyang mga hukbo at mga karwahe. Binabilang po niya yon sa kanyang general. At nagalit ang Diyos sa kanyang ginawa. Ano ba pagkakasala ni Haring David? Samantalang binilang lang naman niya ang bilang kanyang mga hukbo at ang bilang ng kanyang mga karwahe, yung mga chariots. Na para bagang sa isip at puso ni Haring David ay ang kanyang kalakasan ay nakasalalay sa laki ng kanyang hukbo, ng kanyang army at saka dami ng kanyang mga chariots. Kaya nagalit ang Panginoon. God said, am I your God that protects you? Hindi ba ang Diyos ang nagpoprotekta sa atin? Wala yan sa lakas natin. Wala yan sa karunungan natin. Kahit sabihin mo pang masteral degree ka pa. Wala yan. Yung mga bansa na yan na sinasabing mga lalakas ang kanilang mga armas, mga nuclear missiles, mga armas, mga aeroplano, mga stealth, whatever they are, pinagyayabang. Meron sa atin nagbubuli. Pinagyayabang ang kanilang mga missiles, mga aeroplanong malalakas. And yet, they don't believe God. Wala silang Diyos. At kung meron man silang Diyos, yun ay mga Diyos-Diyosan nila. And their gods is their army, their war materials na pinagmamalaki nila, pinagyayabang. But in all of this, sabi ng Panginoon, wala yan. Wala yan. Isang hampas lang ng Panginoon sa kanila, sila'y mga wawala. So sa atin, we have to rely on God. Amen. His protection, His provision. Doon tayo nakasandal, doon tayo tumatayo. So kailangan natin kumilos, kailangan natin magtrabaho. Sabi nga ng isang nagsalita din na, ay masyado kayong nakasandal sa Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon. Pero kahit na nakasandal tayo sa Panginoon, tayo po yung umasa sa Panginoon, kailangan tayong kumilos. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, tarry till I come. Gumawa kayo habang kayo'y naghihintay at ako'y darating hanggang sa aking pagdating. Hindi lang yung paggawa para sa gospel, kundi magtrabaho kayo.
And I will provide all your needs through this. Igagaits ko kayo kung saan nyo makukuha yung aking mga pagpapala. Mga banal na pagpapala, mga provision na hindi kailangan kayong magkasala at malayo sa akin. God, kung kilala po natin ang Diyos natin, hindi po kayo magdududa sa Kanya. Kami pong mag-asawa, since the beginning, our relationship bilang magkakilala pa since the beginning, it's 56 years. 52 years na kami sa aming anniversary. Mag-53 na yan sa December. Merong mga bagyo na dumaan sa buhay namin. And yet, my wife did not give up. She's always praying and praying and praying until the answers comes. So, ganun po ang ating sitwasyon sa Diyos. Since na kami po ay nagsama, even up to today, kinulang ba ang Diyos sa amin? No. Even up to today. Nung minsan, parang nawawalan na kami ng mahiluluto. Dumaing ang aking mahal na asawa, then he talked to somebody. They gave us something, But, alam po ninyo, after that, yung dumating sa amin, sobra-sobra. Siyempre, galing yan sa mga anak namin, sa ibang mga source. Dumating. Saan ka makakakita na sa yung refrigerator, meron kang tuna, meron kang salmon, meron kang chicken, meron kang beef. Dadalawa lang kami, pangatlo si Miko, yung aming alaga, anak-anakan dito. Still nakikita namin, God, hindi po siya nagkulang. Wala po kami trabaho mag-isa. Nagpipinta kami, yes, pero madalang pa sa Pasko yung makabenta kami ng mga painting namin. Ganun po yung Diyos sa atin. Kaya, never doubt God. Amen. Sa lahat ng ayaw ng Panginoon, isa sa lahat ng ayaw ng Panginoon, yung pagdududa sa Kanya. Yung pagdududa sa Kanya. Marahil mayroong mga sakit tayong nararanasan ngayon, mga problema. But we are praying daily. At kung minsan baka nakukulitan na ang Panginoon sa atin sapagkat paulit-ulit natin yung binabanggit sa Kanya. But we cry. We cry. We are not praying paulit-ulit, but we cry paulit-ulit sa Kanya. Begging, not as a pauper, but as a child of God. Tayo nananalangin sa Kanya bilang anak ng Diyos, hindi isang pulubi na nagpapalimos sa Kanya. We are children of God. Amen. At alam niya ang ating pangangailangan. Kaya po tayo magalinlangan sa Kanya. Yes. Ang sabi po doon sa verse 17, kabayang pagdigma, di na kailangan. Upang sa digma ay kamti ng tagumpay, di makapagliligtas, lakas nilang taglay. Meron pong isang kasaysayan na si Elijah and Elisha ay humarap sa mga Assyrians. Hindi nakikita ni Elisha yung mga kakampi ni Elijah. Natakot si Elisha sapagkat nakita niya yung kapal ng mga hukbo ng Assyria. At tumalangin po si Elijah. Panginoon, buksan mo po ang mata ni Elisha kung makita kung sino ang nasa panig namin. And God opened the eyes of Elisha. Nakita niya, nagilabot siya, nagulat siya sa kapal ng mga hukbo ng Diyos na nakahelera na upang lumaban sa mahigit 100,000 mga sundalo ng Syria. At walang ginawa ako si Elisha kundi manalangin. Then,
Yung mga Assyrians, sila ang nagpatayan, parang nagkabulag-bulag na ito, hindi na nila malaman. Sila ang nagpatay. And of course, with those angels kasama na lumubig sa kanila. Kaya nga sabi po ng Panginoon dito sa Psalm, kabayang pangdigmay di na kailangan upang sa digmay kamti ng tagumpay, di makapagliligtas, lakas nilang taglay. Gusto ko lang pong isingit itong nangyaring nakakatawa doon nangyari po doon sa ating karagatan dyan sa may west. Ano po? Hinahabol po yung ating barko na maghahatid sana ng pagkain sa mga sundalong nagbabantay doon sa ating boundaries ng karagatan. Hinarang po sila ng 2 barko. Nitong mga tao na ito na patuloy na nagbubuli sa atin. So, hinaharang po yun. Meron po siyang hose na tubig upang bombahin na naman ng tubig yung ating mga Coast Guard. Hinabol po nila, maya-maya, ito rin palang barkong pandigma nitong mga tao na yan, mga bullies na yan, hinahabol din po yung barko natin. So, ang nangyari, yung 2 barko nila, isang Coast Guard at isang barkong pandigma nila, nagbanggaan. Yupi po yung harapan ng Coast Guard na vessels. Wasak talaga. Yung pong barkong pandigma nila ay nangayupi sa gilid. Nagbunyi po yung mga kawal natin, yung mga Coast Guard natin. Ngayon, pinagbibingan tayo, bibintangan tayo na tayo daw po may kasalanan kasi kung hindi tayo nandoon, di sila magbabangga. Wow, sabi ko, ganito na ba kakitid yung utak nitong mga taong ito? Okay, ano lang po yun, parang ano lang. So, our Philippine Coast Guard, wala naman po silang ginawa eh. Hindi umiwas. At nag-video, so nangyari. Actually, pinost sa media na nakikita ninyo sa mga news. Ano po? That's our God. Tandaan po natin, God is protecting the Philippines. Amen. At tayong mga Pilipino, sumasampalataya sa Kanya. Mm. So, wala yan sa lakas ng ekonomiya, wala yan sa lakas ng mga militar, mga pandigmang, mga kasangkapan, wala yan. Pwedeng pitikin ng Panginoon yan ng isang daliri lang yan at mga wawala na. But we are not praying for that because there are people, so many people in that country na mga Kristiyano. They are underground Christians. At hindi pa po yung pagiging Kristiyano nila sa mga Pilipino dito. Because they are under persecution. They are hiding. Nandun sila sa mga gubat kumisan para magkatipon-tipon, magkaroon ng service. Sila ay nagtatago sa mga kuweba, sa mga building na mga luma. Because they are under persecution. So, but God is protecting them. Tulad nga po noong kasagsagan ng pandemya, isa pong kabataan na babae nagsisigaw sa gitna ng kanilang lansangan. Sa kanilang lansangan, sa kanilang bansa. Sigaw siya ng sigaw. Repent, repent, repent. For the kingdom of God is at hand. Wala siyang takot. Talagang ipinapangaral ang pangalan ni Yesu Kristo sa mga tao sa daan. Bawal na bawal po yun. Pwede siyang bitayin. Pero, nung tinanong siya, bakit hindi ka natakot na mangaral ng harapan na ganyan? Hindi ka ba natatakot mamatay? Why should I? Bakit ako matatakot mamatay? To die for the Lord is a privilege. To die for the Lord is as a privilege. Kaya bakit ako matatakot? Patayin nila ako. Gusto nila ang patayin. But I will speak the name of Jesus. I will speak the name of Jesus. Oh God, salamat binigyan ng Panginoon ng lakas ng loob na yun, ng kababae, kabataan na yun, ng tapang. Even in that testimony, makikita ng mga tao, no, what
isn't this, sabi po siguro, ano ba ang meron sa batang yan na ang tapang niya na hindi siya matatakot mamatay habang ipinagsisigawan niya ang kanyang Panginoon. Even that, sabi ko po sa inyo, some people will believe. Nakikita ng tao, nakakatakot, but hindi natin alam, beyond the mind of these people na nakakikita sa kanya, nakakaroon sila ng lakas na loob. I want to accept the man she is preaching. I want him to be my Lord. Amen. Hindi natin alam. So, tandaan po natin, our country is just a small portion of the world. Tulad nga po nung sinabi nung kasaysayan po ni, I think it is one of our foreign affairs noon, si Carlos Piromulo. Nung tinanong siya po na-assign sa United Nations, from a small country, a small man, 4'7" ata ang taas ni Carlos Piromulo. Ngunit nung siya mag-speech, I am small. At kanyang itinuro ang mapa ng Pilipinas doon sa mapang napakalaki ng mga nakapaligid ng mga bansa sa kanya. I want this dot to be great. Tinuro po niya ang Pilipinas. Even today, those people are proud. Not because they are intellect, mga masters, but they know God is the God of the Philippines. Tingnan po natin yung kanina, nalampasan ko po yung verse 16, ano? Nung bilangin po ni Haring David ang kanyang mga kawal at ang kanyang mga chariot, nagalit po ang Diyos. Ano po ba yung sinasabi ng banal na kasulatan kapag tayo nagtitiwala sa ganito? Basahin po natin. Medyo lumampas ako kanina, pero babalikan po natin. Jeremiah 17. Tuloy-tuloy po natin babasahin ito. Jeremiah 17, verse 5, tapos 7 to 8, 9, 10, 11. Tignan po natin mabuti. Jeremias 17:5. Sinabi ni Yahweh, parurusahan ko ang sinumang tumalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Yung pong nagtitiwala sa kanyang kapwa, yung trust to humanity. Hindi po yun. Kailangan po tayong magkaroon ng tiwala sa ating kapwa. Pero yung pong umasa ka, manindigan ka, doon ka na lang talaga umasa sa tao, sa kanyang kalakasan, sa kanyang karunungan, sa kanyang kayamanan, yun po ang ayaw ng Diyos. Kaya nga doon po sa English, I will condemn those who turn away from me and put their trust in human beings. Doon po sa King James, ang nakasulat doon, curse the man who have trusted in man. Sumpain ng taong nagtitiwala sa kanyang kapwa. Yung pong tiwala, yung pong kakayahan ng tao, kalakasan ng tao, kayamanan ng tao, kapangyarihan ng tao. Yun po ang sinasusuklaman ng Diyos. Sa lakas ng mga tao may hangganan ng buhay, ang sabi niya. Sa lakas ng mga tao may hangganan ng buhay. Sa verse 7, ngunit maligaya ang taong nananalig kay Yahweh. Pagpapalay ng umaasa sa Kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan at ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang taginit sapagkat namamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga.
Ito po'y katumbas na sinasabi ng ating Panginoon, ang taong nagtitiwala sa Kanya, kailanman ay hindi malalanta at hindi mauubusan ng bunga para itong isang halaman na namumunga na nasa tabi ng ilog. Wala siyang kinatatakutan sa taginit at hindi siya natatakot sa kawalan ng ulan sapagkat siya nakatanim sa tabi ng batis. Yun po tayo dapat. Tayo po ay nakatanim sa ating Panginoon Diyos. Amen. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Verse 9. Ito'y mandaraya at walang katulad. No? Minsan, kahit tayo mismo, dinadaya natin ang sarili natin. No? Diba? Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Ako si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ako si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang taong nagkakabal ng salapi sa pandaraya. Tingnan po ninyo, Ang taong nagkakamal ng salapi sa pandaraya ay parang ibong pumipisa sa di niya initlog. Mawawala ang mga kayamanang yun sa panahon ng kanyang kalakasan at siya'y tatanghaling isang hangal. Salita po ng Diyos ang ating binabasa. Kaya wag po tayong mandadaya. Diba ang isa sa pinagbili ng aming ama, hindi po ko siya pinagmamaligay, pinagyayabang dito. I'm just telling you anong pinagbili niya sa amin. Na kanyang mga anak, huwag ninyong pakakainin ang inyong mga anak mula sa masama. Bakit? Dahil po sila'y magiging masama at mga halimaw pagdating ng araw. Di na po tayo magtuturo. But I could see some people na ganito po ang sitwasyon. Kaya po, ano bang ginawa natin pagkakaman ng salapi mula sa pandaraya sa ating kapwa? Mawawala yun, ang sabi ng Panginoon dito. Jeremiah 17:11, mawawala yan. Sa panahon pa ng kanilang kalakasan. Sa panahon pa ng kanilang kalakasan, mawawala ang mga yan. At sila'y tatanghalin isang hangal. Isang hangal. For what shall profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? Yung sinabi po ng ating Panginoon Kristo. Ano bang mapapala ng isang tao? Mapasa kanya man ang buong daigdig. Sa daigdig at kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Wala. Sabi nga po ng isang narinig ko, yung gumising ka lang sa umaga, ikaw ay buhay na buhay, upang harapin ang panibagong buhay. Sa araw na yon, ay sanang kayamanan. Ano bang gusto mo? Sabi ng isang nagsasalita. Bibigyan ka ng bilyon-milyon, 1 bilyon, 1 trilyon. Bibigyan ka. Pero bukas di ka na magigising. Mamamatay ka na. Ano ang gusto mo? Gumising ka kinabukasan, na buhay habang harapin mo uli ang panabagong araw sa Diyos, o bigyan ka ng 1 trilyon, pero hindi ka nagigising. Bukas. Mamili ka, nasabi. Isa lamang po yung illustration, how important is our life in the Lord. Ang buhay natin sa Panginoon ang mahalaga. Ang mahalaga. At sinasabi po doon sa, ano po yun yung sa, ano dito nating binabasa kanina sa Psalm. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Magpapagkasulat na sa English noon. The Lord watches over those who obey Him, those who trust in His constant love. Ang kanyang tuloy-tuloy na pag-ibig. Ano po? Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Doon sa Proverbs 1:7,
Ano po sinasabi po doon? The fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. But fools despise wisdom and instruction. Diba? Ano po ba yung fear na yon na sinasabi? Ano po ba yung fear na yon na sinasabi? Respect, reverence, honor, love of God. Yun po yung sinasabing the fear of the Lord. Hindi po yan takot na nanginginig ka, na para ka nakakita ng multo o aswang. But a reverence, a love, respect, and honor of God is the beginning of knowledge. Naalala ko po yung isang illustration dito. Sometimes, ayaw natin yung mga ganitong sitwasyon, yung pagtutuwid ng ng salita ng Diyos sa atin, at kuminsan tayo po ay parang naasiwa, gano'n, ganyan. Kahit ang tao ngayon, kapag kinukorek mo, para silang naasiwa, and yet they don't even know that, kaya ka nagsasalita, because you could see something wrong in their life. And because out of love, dahil sa pag-ibig mo sa kanila, you are correcting them at sila'y pinaalalahanan mo. Di mo naman sila inutusan na tigilan nila. They have to decide. They have to decide. Pero kailangan ibigay mo sa kanila yung instruction. Kailangan ibigay mo sa kanila ang magiging bunga ng mga kanilang pinaggagawa. Yun lang naman ang ating gagawin. Sabi nga po, sa Kapampangan, adyang pamalupalwan may buntok yan, nung yabisang magbayo, magbayo. Kahit na basagin mo yung ulo niyan, kung ayaw niya magbago, hindi siya magbabago. But continue to feed them with the word. Continue to feed them with the word. Out of love, with love, with love, with love. Continue hanggang sa panahon na sila'y makapag-isip-isip na. And we know that the Holy Spirit will move. Amen. Dahil merong natatanim sa kanila. Dahil meron kasi nasabi. Kuminsan ayaw natin, naalis tayo ng Panginoon sa isang lugar na masyado na tayong comfort. Di ba? Komportable. Pero, nais ng Diyos na gamitin tayo sa isang maharlikang gawain, isang karangalan na magbibigay ng karangalan at kalwalhatian sa kanyang pangalan. But we resist. Sapagkat masyado na tayong kontento sa kinalalagyan natin. Masyado na tayo nandun sa comfort zone na yun. Ayaw nating umalis. But God want to use us in a very, very extraordinary way. And yet, we are trying to reject because of comfort. Naalala ko po yung isang illustration na ganito. Kahit magtatagal po tayo ng konti, magtyaga po tayo sapagkat once a week lang naman po tayo nakikita-kita sa ere. Meron pong tawag doon, yung pong a group of bamboo tree. Isang kumpol, nakatanim. Napakalaki po ng kumpol ng kawayan na yon. Basta kumpol ng mga kawayan, At doon sa kumpol ng mga kawayan na yon, it's illustrate the world. Yung kumpol ng kawayan, it's illustrate the world. Masaya ka dahil sama-sama kayo. Kasi po yung mga kawayan, nagkakadikit-dikit yan. It is impossible to, wala pa akong alam na natumbang puno ng kawayan. Mamaaring mabali, pwede. Pero yung matumba, wala. Kasi nga pungkol, yung mga ugat nila, talagang kapit-kapit po sila. So, mahirap po sila talagang itumba. Pwede magka-bali-bali yung mga sanga nila kung malakas ang hangin, but hindi po sila pwedeng itumba. One day, yung pong may-ari ng mga kawayan na yon ay dumating at may dala-dala siyang itak. At pumili po siya ng mga magulang na ng mga kawayan. Ilang piraso po ang yung kanyang nakuha ng mga puno ng kawayan ng mga na madilaw-dilaw na po kasi mamagulang na.
Matanda na yung mga puno. At pinutol po niya yung mga ilan doon. Kung maririnig po ninyo yung mga kawayan, nagsisasagaw sila, "Aray! Bakit saan mo kami dadalhin? Ang gagawin mo sa amin?" Parang ganoon, maririnig mo. Pinuputol sila ng may-ari. At yung ibang kawayan, tawanan ng tawanan. Ay, nalis na siya sa grupo natin. Kawawa siya. Maya-maya, dinala ng may-ari yung kawayan at pinag-aalis ng lahat ng mga tinik at mga ibang mga sanga, mga dahon, at pinagputol-putol niya ayon sa sukat na gusto niyang sukat. Kinayas po yung mga balat ng kawayan kasi kailangan pong alisin yung mga balat upang hindi siya mabulok. At pagkatapos po ay binabad pa sa asin upang hindi yan bukbukin o kainin ng mga peste. At pinainit sa araw. Talagang yung kawayan, ano ginagawa ng amo ko sa amin? Pinutol na ako, binalatan pa ako, pinainit pa ako sa araw, binabad pa ako sa asin. Ano ba ito? Maya-maya, nung matapos na po yung proseso, merong binubutasan ng may-ari ng mga kawayan na yan. No? Hanggang sa mabuo po ang isang napakagandang upuan. Napakagandang upuan na kanyang ginawa. Maya-maya po, gumawa siya ulit ng isa pang upuan. Napakaganda. Maya-maya gumawa po siya ng isang coffee table sa gitna ng dalawang upuan na ito. At nang matapos ito, kanyang binarnisan at kanyang iniakyat sa kanyang balkonahe. At siya nakaupo doon habang siya po'y nagkakape. Doon naisip-isip ng kawayan, ganito pala ang plano ng aking amo. Nang may-ari sa akin, akala ko, ako'y kanyang itatapon, susunugin. Yung pala, ako'y kanyang gagamitin sa kanyang karangalan. Amen. Sa kanyang karangalan. Sometimes ganito po sitwasyon natin. We thought God is removing us from our comfort zone. And yet, meron pala siyang plano sa atin na masigit na kitagila ang magamit para sa kanyang karangalan. Amen. Magamit sa kanyang karangalan. Hallelujah. Yes, yes, Doon po sa verse 19, hindi babayaan sila'y mamatay kahit nagugutom sila ay mabubuhay. Magkakagutom sila ay mabubuhay. This is the promise of God. Even on this coming days, mapapahirap po ang sitwasyon. Sabihin ko po sa inyo, meron po nakasulat sa Book of Isaiah, hindi ko lang po matandaan kung what part of chapter and verses this, but it is written. Sa panahong yon ng mga paghihirap, isang puswelong harina, flour, ang katumbas ng isang maghapong paggawa. Ganun po kahirap ang dumarating na panahon. Isipin po ninyo, maghabong paggawa, ang kabayaran ng labor mo ay isang tasang harina. O wala mang isang kilong bigas. But the Lord promise, hindi babayaang sila'y mamatay kahit magkagutom sila'y binubuhay. Magkakagutom. God will supply all our needs. Hindi upang tayo magtamasa ng karangyaan na yan. To help others. Kung babasahin po ninyo yung salitang yan ni Paul. And God will supply all my needs. For what? To help other people. Hindi upang ako'y mabuhay na isang vagabond. Minsan kasi iniisip natin, akala natin pagka nag-pray tayo ng blessing para sa atin yan. No, God will supply it to you to help others. Those who are in need. Especially in the church. Ano po yung sinasabi doon sa Matthew 6:28-34? Pero yung pinakabuod noon ay yung
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano po ba yung all these things? Basahin po ninyo lahat nandun sa pinakaunahan nito. Ano po ba yung mga yun? Basahin po nga po natin para maabuo natin kahit na paulit-ulit na natin binabasa ito at alam na natin. But we will read it anyway. Ano po? Ang sabi po sa Matthew 6:28, at bakit kayo magbabagabag tungkol sa pananamit? No? Bakit kayo magbabagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagpapagal ni mahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon, si Haring Solomon, ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakaringal ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, pampaningas po ng kahoy, ay dinaramtan dyan ng Diyos, kayo pa kaya? Yung mga damo? No? Ano pa yung sa susunod? Kailait ng inyong pananalig sa Kanya, sa Ama. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, idumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito, ang kinauhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na nasa langit ang kailangan ninyong lahat ng ito. Alam ng Panginoon na kailangan natin ng damit, pagkain, inumin, tirahan, alam yan. Pero ang bilin ng Panginoon sa verse 33, ngunit pag sumikatan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakalob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Ipagkakalob niya ang lahat ng kailangan niyo. Just live in the righteousness as in the kingdom of God. Ganun lang naman po ang gusto ng Panginoon sa atin. Ang ating buhay hindi po salungat sa kalooban ng Diyos. Kasi po yun ang sinabi ng ating binasa, di ba? Ngunit pag sumikapan muna ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Hindi po salungat sa kanyang kalooban. Siyempre, pagka ang buhay mo, salungat sa kalooban ng Diyos, abay talagang magpagal ka ng mag-isa mo. Magpakapawis ka ng mag-isa mo. But in the end, wala rin naman. Because you are not satisfied on what you have. Nagpipumilit ka na bigyan mo ng kasiyahan ng sarili mo, ang laman mo. But not God. But not God. Ano po yung kalooban ng Diyos Ama? Lapit na po ang magtapos dito. 2 verse na lang po. Ano ba yung kalooban ng Ama? Paulit-ulit po din yung narinig sa amin ito dito. At hindi po ako magsasawa na uulitin ito hanggang sa matanim na sa ating kaisipan at puso at sa ating mga espiritu. What is the will of God? Ang daming nagtatanong niya, what is the will of God? Hindi po yan mini-mini mo o ganyan. What is the will of God? Since the beginning of creation, what is the will of God? Sige nga po, natahimik lang ako ng kaunti kung alam niyo yung sagot. What is the will of God? Since the beginning of creation. Tingnan po natin kung saan ito nakasulat. Genesis, I think it's in chapter 2. Kasi po yung paglikha nandun po sa chapter 1. Sa verse 36 ng chapter 1, pagkatapos likhain ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Let us create man in our own image and in our own likeness. That is the will of God.
No more, no less. Kung ano-ano ang mga pinagsasabi ng iba. But there is one thing na siyang katotohanan. The will of God is to be conformed in the image of His Son, Jesus Christ. Muli babasahin po natin dito kahit paulit-ulit po ninyong narinig sa amin at binabasa natin. Para hindi na po kayo nagtatanong, ano ba yung kalooban ng Diyos sa buhay ko? Ano ba yung plano ng Diyos sa buhay ko? Ano ba ang gustong gawin ko para sa Diyos? Ano ba talaga ang kalooban niya? It is so very simple. Andun na po sa Genesis, let us create man in our own image, in our own likeness. Kaya ginawa niya ang tao. But Adam failed. Adam failed. Kaya lumikha siya ng isang panibagong Adan. In the book of Corinthians, 1 Corinthians, I think, chapter 15, lumikha siya ng isang ikalawang Adan. And this Adam is from God. Planted in the womb of Mary. Without any man intervention. God created a new Adam. At yung tao na yan, mula sa Diyos, ang siya nakagawa ng kalooban ng Ama. Because He is in the image of the Father. Ang sabi niya, since the beginning, I am. Ano po? Sa pasimula't mula pa siyang pinagmulan ng lahat ng bagay. In the book of Genesis 1, in John chapter 1, verse 1 is following, siyang pinagmulan ng lahat ng bagay. He is there since the beginning, in the bosom of the Father. Mula sa kalooban ng Ama. Andun na siya. So when Jesus became man, He obeyed God in all things up to death. Kaya nga binigyan siya ng karangalan ng higit sa lahat ng pangalan. Above all angels. Above all angels. A little bit lower than God. Pero sabi niya, I and my Father are one. In mind, in character, sila po iniisa. Now, God wants these things to be happen in the last days. Yung kanyang sinabi, let us create man in our own image. Now, God is creating us through Jesus upang tayo'y matulad sa ating Panginoon Diyos. Not to become gods, but in all His character. In all His character. Ang sabi po niya dito, sa Romans 8:28, babasahin po natin ulit. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala. Ano po? Ayon sa Kanyang panukala, hindi po yung panukala natin. Sa kanilang ikabubuti. Sapagkat, sa verse 29, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging katulad ng Kanyang anak, at sa gayo'y naging panganay natin siya. Titigil po ako sandali. In the other part of the epistle of Paul, sinabi niya, Christ is the exact image of God. Christ is the exact image of God. Ngayon, kung tayo ay inuhubog sa eksaktong wangis ng kanyang anak, sasabihin natin, gagamitin na natin yung salitang automatic. Automatically, we are being formed in the image of God through Jesus Christ our Lord. Amen. So nakikita po natin, sa verse 30, ang mga itinalaga niya nung una pa ay kanyang tinawag.
Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala, at ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. 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 So, magdududa pa po ba kayo sa pangalan ng ating Panginoon Diyos? Yahweh. I am that I am. The Lord. Adonai. Ang lahat ng ito ay nasa Kanya. He is our Father. At sana po, habang patuloy tayo sa paglago natin sa Panginoon, always remember who is our God at sino ba tayo sa Kanya. At sino ba tayo sa Kanya. Let's all as a conclusion, Psalm 33, verse 1 to 5. Yung kanina, yung the same song, Psalm 33. Ang sabi po dito, lahat ng matuwid dapat na masaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan. Tugtugin ang alpa at awit ay saliwan. Isang bagong awiting malakas, kasali mo ng tugtog ng alpang marilaw. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya'y sa mundo'y laganap. Especially to the church and to His children. Tayo pong lahat ay lumuwat madalangin. Napakadakila mo, Ama. Sa araw na ito, minsan pa ay pinakilala mo ang iyong sarili. At pinakita mo sa amin kung sino kami. Bakit kami magkakaroon ng pagdududa at pag-aalinlangan? Sapagkat ikaw ay tapat sa pasimula ka ng pagkatawag mo sa amin, Panginoon. Yes. You let us do, O God, what we want to do in our life then, noon. But in the end, tinatawag mo kami pabalik sa iyo. Sapagkat hindi mo hahayaan na kami mapalayo sa iyo. Hindi mo itatakwil ang mga hinirang mo at mga nasa iyo. Even those people na sinasabi mo na nasa iyong palad na ay hindi maagaw ni naman. As long we are completely trusting you, God, loving you, respecting you, honoring you, revering your name, O God. I am that I am na sinabi mo. It's already, O God, sa kalakasan sa amin kung sino ka. Ikaw na lumikha ng lahat ng bagay sa kalawakan, sa mga nakikita o hindi nakikita. Ano ba ang sasabihin mo sa amin, Panginoon? Kundi, you love us. You love us. That's why you gave your Son to us. Upang sino man sa amin nasasampalataya, at mapahamak at mapalayo sa iyo. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po salamat, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, Banal Espiritu. We know you are moving. You are moving, continue moving sa lahat ng nakikinig at makikinig pa lately, O God, sa mga mensahe ito. May they find your love, your mercy, lahat ng katangian mo na napakabuti ay ang nakita namin at madama na sa aming mga buhay sa araw-araw. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong mga salita. We pray for all those people, O God, who are suffering pain today and lungkot, O God. Yes. We pray for them. Comfort them with thy word. Comfort them with thy love. We pray, sino mang dumaranas ng mga bagay, Panginoon, ng ganito, send your Holy Spirit to them, O Father God, and comfort them. Tap their shoulder, O God, and touch their heart. You are there. Hindi ka umaalis sa tabi nila. Even your angels, Lord God, you are sending them to guide them and to protect them. Salamat po, Ama, sa iyong mga pangakong ito. Salamat po sa iyong mga salita na aming pinag-aralan ngayon. Sa araw na ito,
ang aming Panginoong Jesucristo. Salamat po. Salamat po. We love you. Though we cannot sing this song for you, but you are a great God. Wala na Yes. pong iba. Salamat po, Ama. Sa lahat ng ito, sa iyo po namin binibigyan lahat ng karangalan, kapurihan, kapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Igawad mo po ang iyong benediction sa kanila, pag-ibig. Let your love flow. Let your love flow in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.